Magandang araw mga ka-agraryo! Welcome to Dar Sarangani, Just the Facts! Ngayong araw, tatalakayin naman natin ang iba't ibang programa at proyekto na isinasagawa ng Program Beneficiaries Development Division o PBDD. Halina't samahan kami upang alamin ang mga programa na naglalayong mapabuti ang buhay ng ating mga Agrarian Reform Beneficiaries at Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Tara, alamin natin ang mga detalye. Pangunahing programa ng PBDD ang Gender Inclusive Organizational Development and Strengthening. Ito ay nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan at kapasidad para sa 6,920 na ARBs at 100 na ARBOs na saklaw ng Dar Sarangani upang matulungan silang mapaunlad ang mga ipinagkaloob na lupain. Layunin din itong mapagtibay ang organisasyon at ang komunidad ng mga ARBs sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila na maging kasapi ng mga kasalukuyang DAR-assisted ARBOs upang makapagbigay daan sa mga benepisyo at serbisyong suportado ng gobyerno. Kasama rin sa layunin ng pagpapatibay ng mga kapasidad ng mga leader at miyembro ng ARBOs upang maging mas epektibo ang kanilang pamamahala at operasyon. Pangalawa, ang VLFED o Village Level Farm Focused Enterprise Development ay naglalayong magbigay ng nararapat na teknolohiya at teknikal na pagsasanay tungkol sa kaligtasan na pagproseso ng pagkain at Good Manufacturing Practices o GMP upang matiyak ang kalidad at kaligtasan ng mga produktong pagkain na ipinagbibili ng mga ARBOs. Kabilang dito ang renovasyon at o pagpapatayo ng mga food processing centers sa mga ARBOs upang makakuha ng License to Operate o LTO at Certificate of Product Registration o CPR ayon sa mga regulasyon ng Food and Drug Administration o FDA. Sa kasalukuyan, merong 2 ARBOs na matutulungan sa ilalim ng proyektong ito. Ang ikatlong proyekto ay Partnership Against Hunger and Poverty o PAP na nakatuon sa pagbibigay solusyon sa gutom, pagpapabuti ng seguridad sa nutrisyon ng pagkain at pagbawas ng kahirapan sa mga komunidad sa lungsod at kanayunan. Layunin nito ang pagtulong sa mga ARBOs na maiangkat ang kanilang mga produkto sa mga kumpanyang makapagbibigay ng sapat na kita sa mga ARBs. Isinusulong din nito ang sustainable agriculture upang masiguro ang pangmatagalang pag-unlad at kaligtasan sa pagkain. Isang ARBO ang magiging benepisyaryo sa programang PAP ngayong taon. Sa usaping pinansyal na suporta, merong 2 ARBOs na i-develop ang Dar Sarangani upang magbigay ng pinansyal na serbisyo sa kapwa ARBs. Layunin ng programang ito ang pagbibigay ng kapasidad sa ARBOs kung paano maisa sa katuparan at mapalago ang kanilang microfinance operations. Ngayon naman ay programang Access to Facilitation of ARBs to PCIC's Agri-Insurance Program na naglayong ma-insure ang 800 na ARBs ng Dar Sarangani upang maprotektahan sila laban sa mga pagkalugi dulot ng kalamidad na natural, mga sakit sa halaman, salot ng peste at mga matinding kaganapan sa panahon. Subalit, hindi makakapag-insure ang ARBs kung hindi sila rehistrado sa Registry System for Basic Sectors ng Agriculture or RSBSA. Ang RSBSA ay isang sistema na nagtatala ng mga pangunahing impormasyon tungkol sa mga magsasaka, mangingisda at mga manggagawa sa agrikultura at pangisdaan na nagsisilbing sanggunian para sa pagtukoy at pagsusubaybay ng mga programa at serbisyo ng gobyerno. Dumako naman tayo sa programang Climate Resilient Farm Productivity Support or CRFPS na merong 2 components. Ang Sustainable Livelihood Support for Disaster-Affected Areas at Major Crop-Based Black Farm Productivity. Binibigyang prioridad ang suporta para sa rehabilitasyon ng mga apektadong Agrarian Reform Community o ARC pagkatapos ng kalamidad. Layunin itong itaguyod ang pag-unlad ng alternatibong kabuhayang agrikultural o pagpapanumbalik ng mga umiiral ng kabuhayang agrikultural para sa mga ARBs at ARBOs sa pamamagitan ng pagbibigay ng proyekto sa kabuhayan, makinarya at kagamitan. Sa ngayon, merong 3 ARBOs na makikinabang sa ilalim ng SLS component at isang ARBO sa Black Farm component. Napakaganda ng mga programa at proyekto ng Department of Agrarian Reform. Naway marami kayong natutunan at nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa ukol sa mga inisyatibong isinagawa ng aming departamento. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming tanggapan o bisitahin ang aming Facebook page na nakasaad sa video na ito.